Kung madalas kang magkaroon ng pananakit ng leeg at hindi ka makakagawa ng kahit anong ehersisyo dahil lumalala ang sakit, makinig ka ng mabuti dahil naghanda ako ng isang maliit na routine na espesyal para sa iyo. Dahil para maibsan ang pananakit ng leeg, hindi mo kailangang mag-unat buong araw. Masyadong mahina ang mga kalamnan mo para kayanin ang mga gawain na ginagawa mo sa maghapon at dun lumalabas ang pananakit. Hindi pag-unat ang solusyon, kundi palakasin at patibayin ang mga kalamnan na yan. Kaya may 4 akong simpleng ehersisyo na pwedeng gawin kahit walang gamit. Kumuha lang ako ng tuwalya para sa kamay, nakaupo lang ako sa isang bangkito at sa huli may pader lang sa likod ko. Umupo ka sa bangkito na nakadikit ang puwitan sa pader at umupo ng tuwid. Depende sa posisyon ng iyong leeg, mas magiging pantay ang pagkakaayos mo. Magkakaroon ka ng distansya sa pagitan ng batok at ng pader. Sasabihin ko sa iyo ng direkta, kapag mas malaki ang distansya, mas hindi maganda ang postura ng iyong gulugod. Hindi natin iisipin ang negatibo, kundi kung paano palalakasin ang panloob na lakas ng iyong leeg. Ilagay mo ang tuwalya sa likod sa pagitan ng batok at pader na kasinkapal ng pagitan ng batok at pader. Halimbawa, kaya kong ipatong ang ulo ko nang walang problema, kaya manipis lang ang ilalagay ko. Sa'yo, kung mas malaki ang pagitan. Pwedeng gumamit ng mas makapal na tuwalya. Layunin ng mga ehersisyong ito ang pagtrabaho ng kalamnan sa isometrikong paraan. Ibig sabihin, may kontraksyon pero walang nakikitang galaw. Nagkokontrata ang mga kalamnan pero hindi gumagalaw ang leeg. At ito ang pinaka-basic na antas ng pagpapalakas ng leeg na ginagamit lalo na sa mga kaso kung saan may nararamdamang sakit kahit sa kaunting galaw lang. Umupo ng tuwid at tiyaking maayos na nakasandal ang batok sa tuwalya. Kung kaya mo, isandal mo rin ang mga balikat mo sa pader. Pati ang iyong puwitan ay dapat nakasandal din. At mula rito, itutulak natin paatras ang iyong batok laban sa tuwalya. 1, 2, 3, 4 at 5. Kita mo? Pinipisil ko na, pero wala kang makikitang kahit ano. Kung ginagawa mo ito sa bahay, mapapansin mo ang kaunting pagigting sa likod pero walang galaw. Mag-relax tayo at tapusin ang 2 set ng tig 10 ulit. Tumingin sa unahan. Itulak natin. 1, 2, 3, 4. 5. Mag-relax. Sa ehersisyong ito, pwede mong higpitan ng todo para sa mas mataas na intensity o bahagya lang kung sensitibo ka at may matinding sakit. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5 at mag-relax. 3 na nagawa ko. Gawin pa natin hanggang 10. Tinutulak ko. 2, 3, 4, 5. Nagpapahinga ako. Tinutulak. Tempo ko. 3, 4, 5, nagpapahinga ako. Napapansin mo kung paano gumagalaw ang tuwalyang yan, kaya siguraduhin hindi ito mahulog habang nag-ehersisyo. Ulitin natin. 2, 3, 4, 5, nagpapahinga ako. 6, sige, 4 na lang ang natitira. Iminumungkahi kong i-cross mo ang mga kamay mo sa harap. 7, 3, 4, 5, nagpapahinga ako. Kapag nilagay mo sa tuhod mo, gagamitin mo ang kamay mo sa pagtulak pero gusto natin na sa leeg lang manggaling ang galaw. Sige, itulak natin ulit. 2, 3, 4, 5, nagpapahinga ako. Ilan na? 7, pwede na. Tinutulak ko. 2, 3, 4, 5, nagpapahinga ako. 8, sige, 2 na lang ang natitira. Nagpapahinga ako. Huling ulit na ito. Pinipikit ko mga mata ko, nagpo-focus ako. At 10. Kahit isometriko at magaan lang ang ehersisyo, ramdam ko ito sa pagitan ng balikat, likod ng leeg, at napagod ang mga kalamnan ko. Kaya kahit anong ehersisyo, gaano man ito kasimple, basta ginagawa mo ng tama, makakakuha ka ng resulta. Hindi ko nabanggit ang paa, pero dapat nakalapat ng maayos sa sahig. Kung sumakit bago matapos ang ika-5 o ika-6 na ulit, huminto ka, tumayo, maglakad-lakad muna at bumalik para tapusin ang iba pang ulit. Huminto kami kasi tapos na ang isang set. Huminga tayo ng normal, i-relax natin ang ating leeg at ngayon ay simulan na natin ang ika-2. Magdadagdag tayo ng kaunting hirap, masasabi nating extra para maging medyo mas mahirap at mas komplikado ang ehersisyong ito. Tuwid ang katawan, dikit ang balikat at puwitan na posibleng natanggal at ang tuwalya ay kasing kapal ng agwat sa batok mo. Dikit sa pader, tuwid na tuwid ang katawan. Ang mga kamay ay nasa antas ng dibdib at mula rito ay huminga tayo at i-coordinate ang paghinga sa bawat effort na ginagawa. At itulak pa atras ng malakas, 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 malakas.
5 segundo lang. Inanyayahan kitang panatilihin ang presyon habang humihinga palabas. Tatlo. 4. Magaling. Tara, bitawan sa pagbuga. 3. 5. 6. Ang paghinga. Tinutulungan akong bigyan ng ritmo ang ehersisyo kapag naglalabas ako ng hangin. Para kusa mong malaman kung kailan itutulak. 7. Kung hindi, kailangan ko pa itong sabihin. Bitaw na tayo. 8. Sige, last 2 na lang. Itutulak ko ng malakas gamit ang ulo ko. Salamat. Siyam. At 10. Napakagaling. Kailangan kong maging tapat sa'yo. Napapansin ko ang pagod sa pagitan ng mga shoulder blade, karaniwan sa pinakamahinang bahagi ng kalamnan. Natrabaho na natin ang likurang bahagi sa likod. Ngayon, lilipat naman tayo sa harapang bahagi at para dito, kailangan nating tumayo at alisin ang bangkito. Nakatayo na tayo. Huwag kalimutan ng tuwalya. Gagawin lang ulit natin ang galaw na ginawa kanina. Iminumungkahi kong gawing mas makapalang tuwalya para sa mas matibay na resistensya. Malayo na ang narating natin sa ersisyong ito. Ayan, perpekto. Humarap tayo sa pader. Sobrang dikit. Sobrang dikit. Sa totoo lang, hinihikayat kitang idikit mismo ang dulo ng mga paa mo sa pader. At pati ang tiyan mo. Mula rito, uulitin natin ang galaw. Kung mawalan ka ng balanse, sumandal sa kasangkapan, pader o upuan. Mahalaga ang magtrabaho ng ligtas. Mag-focus ka sa harap ng leeg mo dahil iyon ang gagamitin ngayon. Huminga ng malalim. Itulak mo pa abante gamit ang leg mo. Saan mo ito nararamdaman? Sa harapan. Bahagi ng sternocleidomastoid. Muli, ito ay banayad na pakiramdam, hindi matindi. Nilalayon nating pagganay ng mga kalamnan sa isometrikong pag-urong, walang galaw. Tara, simulan na natin. Papakapalain ko ito para mas makita mo ako sa gilid. Diretso lang. Dumidikit sa pader ang dulo ng mga paa ko, tumatayo ng tuwid, humihinga at habang lumalabas ang hininga, itinutulak ko ang leeg ko paabante. Nararamdaman ko ang pag-urong sa gilid ng leeg ko. Nire-relax ko. Isa. Sa totoo lang, dito mo talaga mararamdaman sa bandang sternum. Bitawan, itulak. Eksaktong pareho lang, isang. Magaling! 3. Bitawan na natin. 4. Bitawan na natin. 5. Bitawan na natin. 6. Sige, 4 na lang mga ginang. Bitawan na natin. 7. 8, 2 na lang. Bitaw na, itutulak ko ang ulo ko ng maayos paabante. 9. Huling ulit. At 10. Magaling. Kukunin ko ulit ang tuwalya ko. Maglalakad-lakad ng kaunti, hahayaan kong makabawi ang katawan sa natural nitong anyo, sa natural nitong posisyon, at magpapahinga tayo. Anong pwede nating gawin sa pangalawang set? Pasensya na, itulak pa ng konti. Ayos ba? Dagdagan ng lakas. Totoo na mas, hindi komportableng trabahuhin ang harapang bahagi kaysa likod. Pero mahalaga rin ito. Kailangan nating trabahuhin ang 4 na bahagi para makabuo ng matibay na leeg na kayang harapin ang mga gawain mo araw-araw. Kung gusto mo mag-unat paminsan-minsan para gumaan ang pakiramdam, ayos lang. Pero siguraduhin na pagpapalakas ang pangunahing bahagi ng gamutan mo. Okay? Palakasin ang iyong kakayahan, hindi lang basta mag-unat para maibsan ang sakit.
Tara, gawin natin to. Ilalagay ko ulit ang tuwalya sa aking no. Nakatutok na ako. Perpekto. Ang mga daliri ng paa ko ay nakadikit sa pader. Tatayo akong tuwid, hihinga, at habang humihinga palabas, itutulak ko gamit ang noo ko. Malakas. Medyo mas malakas kaysa sa nauna. Isa, bitawan natin. Dalawa. Bitawan natin. Tatlo. Tula. Apat, ramdam ko ito sa sternum kung saan ito konektado sa mga tadyang at clavicle. 5. Pumikit ka, mag-concentrate ka, kumonekta ka sa mga kalamnan sa harapan. 6. Itulak natin mula sa leeg. 7. 8. 9. Sige, huling ulit. At 10. Ayos! Kukunin ko ang tuwalya. Nagawa na natin ang harapang bahagi. Anong sunod? Mga tagiliran naman. Higa tayo sa sahig. Kumuha ka ng 2 makakapal na libro para magawa natin ito. Tara, simulan na natin. Maglagay ka ng maliit na kahon sa sahig, kasama ng paborito mong tuwalya. At isang kahon na sapat ang taas para mapantayan ang distansya sa pagitan ng balikat mo at ng tenga mo. Kung sobrang baba ang kahon, nakatagilid ang ulo ko at hindi epektibo ang ehersisyo. Kung maglalagay ako ng kahon na masyadong mataas, kagaya nito, muli, hindi nakahanay ang ulo ko, gaya ng nakikita mo. At hindi epektibo ang ehersisyo. Kaya, maghahanap ako ng kahon o kahit ano, maaring ilang libro. Dapat kung saan ang ulo mo ay halos nasa gitnang linya ng katawan mo. Dito, halimbawa, ang ulo ko ay medyo mas mababa. Pero para dyan, meron akong tuwalya na ilalagay ko dito. At maaari akong magkaroon ng halos perpektong posisyon, maayos ang pagkaka-align sa level ng leeg. Mag-ikot ka sa bahay at hanapin ang mga gamit para makahanap ng kahong akma sa taas mo. Maaring di komportable ang suporta. Pwede kang maglagay ng maliit na banig, irekomenda kong ilapat ang palad ng kamay sa itaas para mapanatili ang tamang posisyon at katatagan habang nag-ehersisyo. At dito, basically, ginagawa lang natin ang pareho na alam mo na wala namang bago. Ayos, nasabi ko na yan. Huminga tayo ng malalim at habang huminga, palabas, idiin mo ang ulo mo, lalo ang sentido, sa kahon at tuwalya habang nagbubuga. Huminga tayo, ilabas ang hangin at idiin mo. Saan mo to mararamdaman? Sa gilid ng leeg, sa mga kalamnan ng scalene at trapezius. Panatilihin ang 5 segundong kontraksyon tapos mag-relax para makagawa ng isang ulit. Gawin ito ng 10 beses isang set bawat gilid. Sama ka at ituloy natin ang isometric na ehersisyo. Huminga tayo, ilabas ang hangin at itulak habang naglalabas ng hininga. 1. Ilabas ang hangin, itulak natin. 2. Soltamos. 3. Ilabas ang hangin. 4. Sige, 10 na lang ang natitira sa atin. Mag-concentrate, ipikit ang mga mata at damhin ang mga kalamnan sa gilid ng iyong leeg. 5. Bitawan natin. 6. Bitawan natin. 7. 8. 9. Huling ulit.
At 10. Magaling! Ngayon, papayagan mo akong tumalikod sa'yo. Gagawa tayo ng 10 ulit sa kabilang side. Palitan lang natin ng side. Pupunta ako sa kanang bahagi. Tingnan sa mga kamera, ayos lahat. Tamang distansya sa balikat at ulo. Gamit ang kahon, ilalagay ko kamay sa sahig. Hihinga tayo rito. Maglalabas ako ng puwersa gamit ang aking kanang sentido papunta sa kahon, papunta sa tuwalya. 1. 3. 4. 5. 6, 4 na lang natitira. Bitaw na. 7 na, 3 na lang natitira. 8. 9. Tapos na tayo. At napakagaling, napakagandang trabaho ng gilid ng leeg mo. May isa pa tayong huling ehersisyo. Nagawa na natin lahat ng bahagi, harap, likod at mga gilid. Gagawa tayo ng huling ehersisyo para sa katatagan. Ayos, nilalagay natin ng kaunting bigat ang leeg mo para makita kung paano ito magre-react. Kunin mo ang kahon mo, kunin mo ang tuwalya mo at tumayo ulit tayo. Nakatayo na tayo ngayon. Ngayon, magtatrabaho tayo, gaya ng sinabi ko, sa katatagan. At para dito, gusto nating pilitin ang sarili natin. Gusto nating sanayin ang leeg mo na kayanin ang kaunting bigat. Makinig ka, madali lang ito. Ilagay mo ulit ang tuwalya sa pader. Kumusta? Nakagitna ba tayo dyan? Gusto kong ipatong mo ulit ang noo mo sa tuwalya, pero ngayon, sa halip na idiin mo ang noo mo pasulong, umatras ka ng kaunti at manatiling tuwid. Pantay dapat ang balikat sa mga bukong-bukong, huwag ipausli ang puwet paatras o paabante. Dapat parang tabla ka lang. Parang ulo mo ang sumusuporta sa buong bigat ng katawan mo. At panatilihin lang natin ang posisyong ito ng 30 segundo. Sa paggawa nito, binibigyan natin ng kaunting bigat ang leeg mo kaya kailangan nitong paganahin ang panloob na katatagan nito. Sa iba, sumasakit ang likod nila dito. Normal lang yan at senyales na mahina talaga ang likod mo. Kaya dapat mo rin palakasin ang likod mo. Tara, gawin natin to. Ilalagay ko ng tuwalya. Ipatong ko ang noo sa tuwalya, bahagyang pinaghiwalay at tinatras ang mga paa. Panatilihin ang posisyon ng 30 segundo at mag-cruise ng kamay sa harap. Gagawa ako ng 6 na paghinga para sabay nating bilangin. Langhap tayo. Ilabas natin ang hangin. 1, 3. Labing apat, 15. 16. 47, 48, 49. Parcialmente anterior y te 50, 51, 54, 57. luego de 2-3 respiraciones ya parece 58-72, medyo malayo sa pader, mas mabuting ilapit pa ng kaunti ang mga paa mo, pwede mo itong i-adjust ng ganito. 73, 74, 75, 76, 77, 78 ang pader.
Ano sa tingin mo kung gawin natin ang pangalawang set? Sa pagkakataong ito, oo, naging 80. 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99, isandan, 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 20. Isa. Dalawa. Tatlo, sige, kalahati na lang. Apat. Oh. Lima. Oh. Anim, suporta ang mga kamay. Kunin ko ulit ang tuwalya ko at sa malit na serging ito, natapos na natin ang rutinang ito ng 4 na ehersisyo para palakasin ang iyong mga kalamnan nang halos hindi ginagalaw ang leeg mo. Ito ang pinakamahirap na ehersisyo, kaya tiyaking tama ang distansya para hindi ito maging sobrang hirap. Gawin ito 3-4 beses kada linggo, 1-2 set ng tig 10 bawat ehersisyo. Kung gusto mo pang malaman tungkol sa leeg at paano mabawasan ang pananakit, anong mga salik ang nakakaapekto dito at ano-ano ang mahahalagang haligi para mapabuti ang pananakit ng leeg at magkaroon ng ubod tibay na leeg sa pangmatagalan. Inaanyayahan kitang tingnan ang aming linggo para sa leeg sa pagpindot sa kanang itaas ng screen, kung saan sa napakaliit na ambag ay makakaroon ka ng kakaibang kaalaman na maaring lubos na magbago ng pananaw mo tungkol sa pananakit ng leeg. Buong puso akong natutuwa na sinamahan mo ako hanggang dulo ng video na ito. Sana ay maging consistent ka sa pag-apply ng mga ehersisyo at higit sa lahat, ibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. Salamat at sana magkita tayo sa mga susunod kong video. Paalam mga kaibigan!